Magandang araw sa inyong lahat mga ka-DRRM. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang next topic natin after maipakita ko yung flood simulation doon sa Santo Tomas. At naipakita ko kung paano na-automate based on an Excel file na na-obtain ko through the courtesy of the and cooperation of the Honorable Mayor noon na si Honorable Antonio Talawe. So, pina-automate ko yung Excel file na yon at nakita nyo kung ano ang advantage ng automated files. Ngayon naman pag-uusapan natin yung isang napakahalagang topic. At bilang panimula, ang nakikita nyo sa screen nyo ay si Sun Tzu, a great military strategist. And he wrote the book, The Art of War. Ang sinasabi niya, paglalaban ka sa giyera, dapat alam mo kung anong kapasidad mo and alam mo ang kapasidad ng kalaban mo. Pag alam mo yon, huwag kang matakot sa giyera. So kung alam mo at kilala mo sarili mo, pero hindi mo alam ang kalaban mo, may pagkatalo ka sa pakikipagdigma sa kalaban mo. Kung hindi mo alam ang kapasidad mo at hindi mo alam ang kalaban mo, then sa lahat ng papasukan mo na labanan, matatalo ka. So with that, dahil flooding ang pinag-usapan natin, ito naman ang application ng sinabi ni Sun Tzu, know the enemy. Notice na sa convention na ito, ang west andito sa taas, east andito, north andito, south andito. So ito ang kabuuan ng main channel ng Cagayan River. Starting, ang tubig niya nagsisimula sa dalawang municipality doon sa Nueva Vizcaya, particularly Dupax del Norte and Dupax del Sur, at dumadaan sa Quirino, lalabas sa mga river channels natin at magjojoin siya doon sa Jones, Isabela. Kung tatanungin nyo bakit sinabi ko yon, matagal na proseso yan, pinag-aralan ko sa mapa yan at nakita ko, na trace ko yung pinanggagalingan ng tubig, yung feeder tributaries ng Cagayan River. So all in all, we have 22 main feeder tributaries ng Cagayan River. We have 47 secondary tributaries. Ito yung maliliit na parang streams o batis. At ito, meron tayong 15 tertiary tributaries dito sa Cagayan River. So ibig sabihin yan, ito ang main tributary mo, dito may secondary tributary, tapos doon sa secondary tributary mo, merong tertiary tributary na iniipon niya itong tubig sa mga main tributaries niya bago pumunta ng mag-flow doon sa Cagayan River. Please take note na ang ibang river channels ng Cordillera ay pumapatak sa Cagayan River. Pero most of the waters from Nueva Vizcaya through the Vizcaya River
ay sinasalo ng Magat Dam and other waters from the Cordillera tributaries. So, ang Magat Dam, inilagay dyan as a multipurpose dam. Ang ginagampanang papel ng Magat Dam, it can be used for irrigation. It is also used for electrification, generating electric power, and it is also beneficial to Region 2 to lessen the flooding in Region 2. Maraming nagbibintang sa Magat Dam pag nag-release ng tubig, na dahil nag-release ang Magat Dam ng tubig, kaya binabaha sa Region 2. As we go along this topic, papatunayan ko o ipapakita ko yung contribution ng Magat Dam sa pagdami ng tubig sa Region 2. So, ang buong Cagayan River, which is 504 kilometers, sa tansya ko sa mapa, ay nahati sa Upper Cagayan River. Andito yung boundary niya. Sa Middle Cagayan River, andito from Cordon Isabela to San Pablo. Then from Divisoria Peña Blanca up to its mouth sa Babuyan Channel doon sa Apari for the Lower Cagayan River. Significant to note that although Cagayan River gives flooding tulad ng Bagutari, nakita natin, tulad ng Malapagay, yung previous topic natin bago ito, ay pwede magdulot ng pagbaha. But please take note, mga ka-DRRM, most of the floodings sa Region 2 ay galing dito sa mga river tributaries niya. So, i-apply natin na principle dito ay WIWO principle, water inflow versus water outflow principle. Please take note that beyond the Cagayan River at its mouth in Apari sa Babuyan Channel, merong 7 municipalities dito and 5 major basins, major river tributaries in northwest Cagayan. The municipalities affected are part of Santa Praxedes, Claveria, Sanchez Miria, Ballesteros, Pamplona, Abulog, and Alacapan. So that is 7 municipalities. Ang river tributaries doon is from Apayao, Abulog River, Simigi River, Alig River. Hindi ko na matandaan yung iba. But as far as I know, 5 main tributaries din na galing sa Cordillera ang nagpapabaha dito sa northwestern Cagayan, dito sa 7 municipalities. Sa Cordillera side, merong Chico Dam dito sa Kalinga. Pero ang Chico Dam na ito, hindi gated. So, ibig sabihin, pag napuno na siya, pag tag-ulan, tuloy-tuloy pa rin yung outflow niya. Ang Ilagan naman may secondary water impounding facility or project dito sa Ilagan, dito sa Santa Victoria, Barangay Santa Victoria, Victoria yata. Hindi ako sure kung saan eksakto.
Pero more or less sa vicinity na yun, na nakakatulong din sa pag-arrest sa pagbaha dito sa barangay sa Alingigan, Marana of Ilagan, Isabela. So magpatuloy po tayo. So knowing your enemy, I am confident now that alam mong i-address yung flood situation sa Region 2. So itong considerations, inflow, sabi ko kanina, versus outflow. Itong obstructed, hindered, hampered current na lumalabas. Relief and elevations, pinag-usapan na natin yan in the previous topics. At silted waterways. So ito, nakikita nyo, ipis. Isa itong evil sa mga households. Paano natin i-address? O bawasan man lang ang pagdagsa ng ipis sa ating pamamahay. May mga nagsasabi na dapat malinis. Okay yan. Dapat walang mga pagkain na na-expose, yung mga rotten na pagkain, i-secure, itabi, ibasura kaagad. Okay yan. May mga nagsasabi na pesticide, yung insecticide ba, Baygon, Raid, mga ganyan. Okay yan. Wala tayong problema dyan. Ang sinasabi ko, isang effective way na ma-address mo ito, you should treat the source of the evil. So saan namamahay mga ipis? Doon sa damp, maruruming places sa bahay. Saan yun? So sa mga drain natin sa lababo, drain natin sa CR. So, for as long as may mga drainage kayo, may mga ipis doon na maliliit na nagtatribe, na nabubuhay. So, isang unsolicited advice na ginawa ko noong pang 2020. So, 6 years now, from now. 6 years noon pa, sabi ko nga, correction. Tuwing magtitimpla ako ng kape, kasi 4 times ako nagkakape sa isang araw. Ang drain ko sa bahay, ang drain ko, 2 banyo, 2 lababo sa kusina, 4. So therefore, pag magtimpla ako ng kape sa umaga, isang cup yung para sa isang tasa para sa akin, sinosobrahan ko ng 8 tasa. So once nag-boil yun, ilalagay ko isang tasa sa cup ko para magkape ako. Yung 2 cups sa bawat drain, 2 cups ibubuhos ko. So magkape ako ng alas 10. Ganun na naman ang gagawin ko. Magkape ako ng alas 3. Ganun na naman ang gagawin ko. Ibubuhos ko yung 2 cups sa bawat drainage. Magkape ako bago mag-dinner sa gabi. Ganun na naman ang gagawin ko. Sa unang sultada lang yan. Sa unang pag-treat mo ng pest na ito. Now, succeeding days na magkape ka, total, 4 na beses ka naman nagkakape, sobrahan mo na lang ng 2 tasa. Kung mag-isa ka lang, kunin mo 1 tasa, yung 2 tasang volume ng 2 tasa, ibuhos mo sa isang drain, then i-alternate mo araw-araw.
Believe me, mga ka-DRRM, magagalit sa akin yung mga nagbebenta ng insecticide. Pero this will reduce the volume of your cockroach sa bahay. Believe me. And from 2020 up to now, hindi pa ako tumawag ng plumber para i-declog yung mga drainage ko, yung P-trap doon sa lababo ko, dahil yung mainit na tubig, tinutunaw pa rin niya yung mga mantika na namumuo doon sa P-trap mo, doon sa lababo. Believe me, maniwala kayo. So let us proceed. So ang bottom line dito, treat the source of the evil. So ang next yung makikita ay yung project namin noon, nasa central office pa ako sa Office of Civil Defense, because I was the focal person sa Cagayan River Basin to study. Kasama ko ang JICA, Japan International Coordinating Agency, and COICA, Korean International Coordinating Agency. And we came up of this, one of the solutions: give room for the river. Ibig sabihin, kung kaya pa, you widen your river. Hindi ibig sabihin na tibagin mo naman tong river. It's either palaliman mo, i-desilt mo yung river, or lagyan mo ng bara dito sa side niya para hindi pumunta sa mga communities. Pero napakahirap gawin ito because may mga farmlands dyan na tinatamnan ng mga farmers natin. By the way, pag makita nyo itong scale ito, 3.4 kilometers ito. Ito ay 3.6 kilometers ang width niya. Ito 3.2. Ito ay 3 kilometers. So, the most feasible na gagawin ay i-dredge na lang ito, then yung kung ano ma-dredge dito, ilagay sa sandbag, ilagay dito. Along the concept of i-contain mo muna ang tubig dito, then dito nangangailangan na ng infrastructure na gated na mag-release ka ng tubig. Kasi mataas ito bundok ito hindi lalabas naman yung tubig dito Contain mo, then i-regulate mo ang release dito, then contain here, structure na naman dito, until finally i-release mo na sa dagat. So ito isang strategy na i-forward namin sa council noon. As to na-implement nila, hindi ko na alam. So sa maniwala kayo hindi, may nagtanong kasi noon nagagawa ba yan? Itong pinakita ko na sandbag na ito, picture lang ito, mga ka-DRRM. Pero bilang patunay na ginawa yan noong 2019, andyan ang Barangay Fox ng Alakapan, Cagayan, na dinidesilt nila ito. Pinapalaliman nila itong ilog, iniipon nila yung lupa, nakalagay sa sako. And bilang patunay ulit, resibo, makikita nyo yung operations officer ko dito. Yan civil defense, na inilalagay, pinapataas yung embankment sa gilid para hindi pumasok sa barangay yung tubig. Ang medyo kakulangan lang dito, yung hexapad na sinasabi ko, na kailangan, dahil ito hindi niya kayang sanggahin yung lakas ng agos ng tubig. Kailangan may hexapad dito. The hexapad will not prevent flooding, but it will resist the current
So ito ang mag-prevent ng flooding, pero kung malakas ang current, matitibag ito. Then tamnan ng kahoy sa pagitan para yung roots ng kahoy ma-hold niya ito until finally maging part na siya ng lupa dito. So ito mga ka-DRRM, ito yung resibo ko na ginawa namin yon. Noon din, nung regional director ako, ito yung hexapod na sinasabi ko na pang-protect sana sa mga sandbags. How I wish na dikit-dikit sana ito, then may sandbags dito sa likod. But the problem then was, ito may sumasaka dito. May nagme-may-ari ng taniman na ito ng mais. So hindi nagawa at saka medyo kulang yata ang budget noon. Hindi mapagdikit-dikit itong hexapods na ito because hexapods, they collect soil. Yung siltation kinukuha niya. So eventually, pag may sandbags dyan, na-collect niya yung soil, magiging parang lupa na rin ito sa ibabaw. So yun ang idea. So makikita nyo yung isang revetment sa Kabagan Isabela na may hexapods. Protektado yung revetment. Against doon sa nakita natin sa TV kung bakit nagkaroon ng issue diyan sa flood control na nagiba ang mga ito. Because without the hexapod na pipigil sa agos ng tubig, ganito rin ang mangyari. Ito rin sa area ko rin ito noon sa Rojas Isabela. Gigibain niya talaga yung structure. So ang kakulangan dito, kung may hexapod sana ito, hindi sana nagigiba itong gabyon na ito. So dito naman sa northwestern Cagayan where there are other river systems, ito patungo sa dagat. Along coastline to, malapit sa coastline. So ang pinagawa ng council doon through me as the chair, i-clear ang mga water channels na ito. Because kung tag-ulan, yung sa Cordillera side, bumababa rito, hindi kayang i-contain ng nag-iisang ilog na ito, the Abulug River. Kaya, baba siya, yung highway na ito, hindi na madaanan. So, since hindi madaanan, dahil highway nga, mataas ito, pag hindi pa nakatawid ang tubig, babahain dito. Magbabackflow siya. So, through coordination with DPWH doon sa district na yon, sabi ko, butasan yung highway. Gawan ng box culvert or pipe culvert. Doon sa identified na dadaanan ng tubig. Kaya, although hindi na iwasan pa rin ang pagbaha, pero nalimitahan, bumaba yung floodwaters. So, yan ang nangyari mga kaibigan sa northwestern Cagayan sa pag-address sa flood situation, and kaya namin i-forecast noon yung pagdating ng pagbaha. So, ang next topic natin is demystifying Magat Dam. So hanggang dito na lang tayo sa next na pagkikita natin, which will be the last of this series. We will discuss ano ang contribution ng Magat Dam sa flooding sa Region 2. So with that, maraming salamat and hope to see you next session, and kung may question kayo, balikan nyo yung part 1 nito, andun yung contact details ko. Doon nyo ipadala yung mga questions nyo at sasagutin ko. So thank you very much. See you next session.